Sir Rapi, humihingi pa ako ng tulong, sir, na mapauwi. Kasi po, sir, 11 araw na po akong hindi nagtratrabaho. Nandito pa rin po ako sa bahay ng amo ko. Ayaw po na akong ihatid sa agency, sir. Itong parte ng liig ko, sir, namaga siya doon sa may parting buto. Ang sabi ng doktor, kailangan ko daw po ipahinga. Na naman, sir, mapauwi niyo na ako, sir. Matulungan niyo po ako, Sir Rapi. Yan, siya na po mismo yung bumibili ng sarili niyang pagkain. Oo, no? talagang pati ba naman yung basic necessities ng ating OFW ipinagkakait po no sa kanya ng kanyang mapagmalabis na mga amo. So kasama po natin sa studio ngayon si Sir Marvin Lagutao, ang siyang live-in partner, tama no, ng ating OFW na si Marjorie. Sir Marvin, gaano na katagal si Ma'am Marjorie sa Jeddah, Saudi Arabia? Magsi 6 months na po, sir. Magsi 6 months. No? Opo. Sa duration ba, no, sa buong 6 months na yon, eto lang ang naging employer niya? Opo, sir. Opo, So sa buong 6 months na yon, yun ang nararanasan niya? Opo, sir. Okay. Sige, napanood namin no, yung naging panawagan po ng inyong kinakasama. Pero I understand, syempre, kayo, kausap niya kayo araw-araw, siguro, no? Meron pa siyang mga sinasabi sa inyo, ng mga instances ng kanyang pagmamalabis ng kanyang employer. Ano ba? Ano pa yung mga ibang nararanasan niya bukod doon? Ayun nga po, sir, ang kwento niya sa akin, simula do po nung andun siya po ang bumibili ng mga pagkain niya. Tapos, nung kwan pa, sir, dinidak pa sa sahod niya yung ginagamit ng uniform eh. So lahat. Apo, sir. Lahat ng pati yung mga kakailanganin niya bilang isang OFW, no? Para ma-render niya, kumbaga, yung trabaho niya doon sa bahay ng employer niya, china-charge pa rin, kinakaltas sa kanyang Apo. sahod. Opo, sir. Okay? So, bukod doon, no, sa labor aspect, how about yung mga physical, no? Siya ba ay sinasaktan ng kanyang amo? Hindi naman po sa sinasaktan, sir. Yun lang, yung sa sobrang trabaho, pagkatapos po ng trabaho niya, pagkatapos ng trabaho niya sa bahay, sinasama sa po sa parang bukid kasi bundok daw po sa kanila. Ayun po, nag-harvest po sila ng kamatis. Tapos pagkatapos mag-harvest ng kamatis, nilalagay po sa karton na malaki, pang 24 kilos bawat isang karton. Tapos pinapasa niya po yun, dinadala doon sa may hanggang kaya ng sasakyan po. Putik-putik po yun. So, pinagbubuhat yan itong mga inani nila, kumbaga? Opo, sir. Okay. Nakausap na po ba natin, no, na ang agency ni Ma'am Marjorie? Opo, sir. Dumulog po ako kahapon doon. Dumulog kayo doon. So, teka lang ha, base doon sa panawagan ni Ma'am Marjorie, ano ba yung gusto na niyang mangyari? Gusto niya nga raw po makauwi na, sir, para dito na lang po siya magpagamot. Makabalik na siya ng bansa. So, for extraction to, Shari. Opo. And of course, sabi mo kanina, na-mention nyo na po doon sa agency. Anong sabi ng agency sa inyo? Ang sabi niya po sa akin ni Ma'am siya kahapon, bibilhan po ng ticket. Nung sir, kausap ni Mrs. yung agency sa Saudi, wala naman po, sir, na hindi po siya bibili ng ticket. Kung gusto mong makauwi, ikaw po ang magpo-provide ng ticket mo. Sabi daw sa kanya ng agency. Okay. So, sinabi mo kanina, no, na 6 na buwan, ganito yung nangyayari sa asawa nyo. Ngayon lang po ba or kahapon lang po ba kayo lumapit sa agency? Opo, sir, kasi nagme-message na po yung asawa ko sa kanila. Kasi nung bali, kulang-kulang 2 linggo na po, sir, na hindi nakapagtrabaho yung asawa kasi namamaga yung niya. Nagme-message po yung asawa ko sa kanya, doon sa agent niya. Hindi po siya sinasagot. Sinisil lang daw po yata yung message ng asawa ko. Tapos nag-message din po ako dun sa agent niya. Tinatawagan ko. Hindi po ako pinapansin. Sige. Ayun, Marvin, I think makakausap natin, Shari, si Ma'am Marjorie. Yes po, nasa kabilang linya na po natin si Ma'am Marjorie siya, no, na OFW po natin sa Jeddah. Magandang hapon po, Ma'am Marjorie. Magandang hapon din po, ma'am. Ma'am Marjorie, no, si Attorney JV po ito ng ACT-CIS Party List sa tanggapan ni Congresswoman Jocelyn Tulfo. Ma'am, kausap po namin ngayon dito si Sir Marvin, yung live-in partner po ninyo. At napanood din po namin kanina yung inyo pong panawagan. Nakakalungkot na nangyayari po sa isang OFW natin. Itong ganitong klase ng karanasan, no, pagmamalabis ng inyong employer. Matanong lang kita, no, asan ka ngayon, Marjorie? Nandito po ako sa Jeddah, sir, sa Al-Madina, Al-Wasta po ako. Nandiyan ka pa rin ba sa bahay ng inyong employer?
Opo, nandito pa po ako, sir, kasi po ayaw po nila akong ibalik sa agency, sir. Ah, Kasi nga po daw, sir, ano, nasa 6 na buwan na daw po ako, sir. Isabi ng amo ko, kung uuwi daw po ako, sir, sa airport daw po ako ihatid. Hindi daw po ako ihatid sa agency. Tapos agency ko daw po ang bibili ng ticket ko. Yun daw ang sabi ng mga pulis dito na tinawagan nila. Kaya hindi na po ako ibalik sa agency, sir. okay. Pero ngayon, habang kinakausap mo kami, no, gusto ko lang masigurado, no? Marjorie, naririnig ka ba nila? Gusto ko sa'yo, safe ka dyan, ha? Secured ka dyan. Andito ako sa kwarto, sir. Okay. Sige, ganito ha. Ilalapit namin ang inyong pong sitwasyon sa OWA. Okay, nakausap naman Opo, sir. na po ng inyong live-in partner, yung agency, at apparently, they are aasikasuhin nila except na hindi pa alam kung kanino manggagaling yung pambabayad. Tama ba? Opo, Ng sir. ticket, Opo. pabalik po ni Marjorie Ciano. So, Ma'am Marjorie, tama yung intindi ko. Yung employer po ninyo, okay lang naman sa kanya na kayo ay ma-extract na dyan sa bahay nila. Opo, okay lang po. Patunayan po, sir, mayroon na po akong exit visa. Yung Meron na. ticket na lang po ang hinihintay. So, ticket na lang po yung wala. Opo, sir. Shari, eto no, may natanggap tayo ngayon, no? Yung GETS International Development Manpower Services kung saan yun nga po yung agency ni Ma'am Marjorie Attorney. Ayaw pong nilang magsalita or magbigay ng panig sa live, pero bibilhan na daw po nila ng ticket. Yun po ang binanggit po nila sa Okay. ating mga staff. I hope no na sa staff natin diyan sa likod nakuha natin yung pangalan no nung nagbigay ng commitment na yon. Ang nagsalita po, attorney, ay yung mismong owner po na si Ma'am Charmaine Gador. Si Ma'am Charmaine Gador, Opo, owner. yun po yung nag-iwan ng word sa atin, nabibilhan naman daw po ng ticket. Okay. Opo. So, sir, narinig niyo naman yun, no? Bibilhan po ng ticket na si Ma'am Marjorie Ciano. Opo. Pero, Shari, I think, kailangan din nating linawin kasi baka naman binilihan lang ng ticket, later on, sisingilin din si Ma'am Marjorie Ciano. Opo. Ang gawin na natin, attorney, ipapa-monitor na po natin. Nasa linya na po natin si Attorney Sherilyn Malonzo, ang Director for Operations ng OWA. Magandang hapon po, Attorney Malonzo. Magandang hapon po, ma'am. Ayan, magandang hapon pong muli, Attorney Sherry. Ma'am, nakausap po natin ngayon ang isang OFW natin, si Ma'am Marjorie Ciano. At siya po ay nagre-request ng extraction dahil nga sa bukod sa may mga kinakaltas sa kanya pong sweldo ay 2 linggo na rin daw po na hindi siya makapagtrabaho ng husto dahil sa iniinda niya sa kanyang arm. Opo, sir. Pinagbubuhat po kasi ata ng mga mabibigat na kamatis ba? Yung sabi mo Opo, kanina. sir, Opo, kamatis. kamatis. Ma'am, Sherry, nag-commit naman po yung kanyang agency na bibilhan na raw po siya ng ticket. No? I think ang i-request natin sa OWA, sana, Attorney Sherry, is kung sana ma-monitor natin na sa pinakamabilis po na panahon, okay, wala nang paligoy-ligoy, no? Kasi baka mayroon pang idedeman yung kanyang employer later on, no? Or kung ano mang representative po dyan ng agency. Ano pong klase pa ng tulong po ang pwede pong maibigay ng OWA? Okay. Actually, kinausap na rin namin yung agency kanina. And then, good news naman na nag-commit sila for the plane ticket dahil na-exit visa na pala si Marjorie. So, don't worry po. At kukulitin po namin itong kanyang PRA dito. And then, tukol naman sa mga dinidak po sa kanya po. Yes, Ito ma'am. po Opo. ilalagay din namin to as part ng request para po, alam naman na agency yan, may joint solidarity liability Yes, sila. yes. So mas better sana kung mapauwi po, kung may claim pa po yung si Marjorie sa employer, ay dala po sa NWO at para po makapag-settle po para dun sa mga unpaid claims niya pa po. Ayan, sige po. Attorney Sherry, malinaw, no? So, sir, si Ma'am Marjorie po, no, ay bibilhan na po ng kanyang ticket pabalik ng bansa ng kanyang agency. At bukod pa po dyan, no? Ma'am Marjorie, total nakikinig ka na rin. Ilista nyo po, no, yung mga dineduct nila dyan sa inyong sweldo, no, yung dapat na buwanang natatanggap po ninyo, ilista po ninyo yon. Okay? Narinig nyo kanina si Attorney Sherry Malonzo, isa-settle din po yan. Okay? Kung hindi talagang bayaran ng employer ninyo, may pananagutan din po ang inyong agency doon. Opo, sir. Ayan, no? So, Ma'am Marjorie, no, konting hintay na lang. Nandyan na po yung tulong, no? Narinig nyo directly from our
Director for Operations ng OWA, okay, at kinommunicate din po sa amin ng inyong agency. Okay, we will keep to monitor this. Shari, no? Yes po, Attorney. Attorney Sherilyn Malonzo, maraming salamat po at magandang hapon po, Attorney. Welcome po. Okay. Sir, gayon naman po yung palagi namin ginagawa dito, no, na talagang tinututukan po namin lahat po ng kaso, especially po yung ating mga OFWs po na nangangailangan po ng agarang tulong. Sir, baka gusto niyong palakasin ang loob ng inyong misis, yung girlfriend na si Ma'am Marjorie po. Palakasin niyo lang, sir, yung loob niya. Sige po. Ayun nga po sinasabi ko sa kanya, ma'am. And sabihin mo sa kanya, sir. Alam mo narinig mo naman po yung sinabi nila, sir, attorney, sir, si madam, na mabibilang ka raw po ng plane ticket. Sana po, palakasin mo po yung load mo, at huwag kang mag-alala at makakuwi ka na. Sana nga, hindi na maabot ng Ramadan yung pag-uwi mo. Andito ka na sa atin sa Pinas. Mag-ingat ka lagi dyan. May anak po ba kayo, sir? Mayroon po, ma'am, isa. Ayan, okay. Ikaw po, Ma'am Marjorie, may nais po kayong sabihin kay Sir Marvin. At gayon din po sa mga anak po ninyo. Han, ang gusto ko lang, Han, nakauwi na ako. Kung uwi lang ako, ma'am, sir. Yun lang talagang ano kung makauwi na ako. Kasi nai-stress din ako dito sa loob ng kwarto. Kagaya ngayon, ma'am, wala naman akong pagkain. Nagpapabili na naman ako. Pati tubig ko, magpabili naman po ako. Sana naman po, kung pwede, kahit bukas o anong oras, makauwi na po ako, ma'am. Yun lang naman ang tanging hiling ko, ma'am, pauwi na ako. Kasi hindi ko rin naiwasan ang kabahan dito, ma'am. Lalo pat ang dumi-dumi ng bahay nila, ma'am. Sinabihan na ako ng amo ko na wala na nga daw akong trabaho. Limahin pa daw ba nila ako dito, pati sa pagkain. Yun ang sabi sa akin. Ayan po, ma'am, no? Ma'am Marjorie, opo. Sa pinakamabilis po na panahon, no? Ang gusto po ni Senator Raffy at ni Congresswoman Jocelyn sa ganitong extreme cases, okay? Hindi dapat pinapatagal to, okay? Walang OFW natin ang dapat makaranas or mapahaba pa ang kanilang paghihirap diyan sa ibang bansa, no? So, Ma'am Marjorie, okay? Kayo po ay nanawagan, kayo po ay pinakinggan ni Senator Raffy at ni Congresswoman Jocelyn Tulfo. Nakikinig po sila ngayon, ma'am. Baka may gusto po kayong sabihin. Sir Rafi, tulungan niyo na po ako, sir. Makauwi na po ako, sir. Yun lang po ang hiling ko, sir. At makapagpagamot ulit ako, sir. Kasi sabi po kasi ng doktor sa akin nung kumuha ako ng medical certificate ko, nagpatingin daw po ako sa specialist na doktor. Baka daw may kung ano, hindi lang nila nakita dito sa parte ng buto ko. Kaya ganito, sumasakit lagi. Walang taos po na po akong nagsusumamo, sir, na makapauwi na po ako, sir. Baka mamaya, sir, matagalan na naman ulit ako, sir. Ma'am, Ma'am Marjorie, wag po kayong mag-alala, ma'am, ha? Narinig na po namin, nakatutok na po ang Raffy Tulfo in Action Team sa inyo, ma'am. Gayon din po, of course, sila Attorney Sherilyn Malonzo. Nanonood ngayon, sir, si Senator Raffy and si Kong Jocelyn. May nais po kayong sabihin. Lapit po kayo sa mic, sir. Sir Idol, maraming salamat po kasi isang OFW na naman po ang inyong natulungan at saka asawa ko mismo, andito po ako at nagpapasalamat po sa inyong mag-asawa at natulungan niyo po yung aking asawa na mapauwi dito sa Pilipinas. Yun lang po, ma'am. Sana po marami pa siyang matulungan na OFW na katulad ng asawa ko. Yes. Yun lang naman, sir, ang laging sinasabi ni Idol Raffy and ni Kong Jocelyn na talagang papangalagaan nila, attorney, no, yung ating mga minamahal na OFW dahil hindi naman po talaga biro ang kanilang trabaho doon, lalo na malayo din po sila sa kanilang mga pamilya. Ma'am Marjorie, wag niyo pong ibababa yung linya at kakausapin po kayo ng staff namin, si Marnie, ma'am, para kayo po ay maasistihan at ma-monitor po namin yung kaligtasan niyo po dyan sa Jeddah. Okay po? Opo, ma'am. Opo. Opo, ma'am. Ingat po kayo, ma'am, at tatagan niyo lang po yung loob niyo, ma'am, at pinapangako namin na makakauwi po kayo ng ligtas dito sa Pinas at makakasama niyo po ang inyong pamilya. Opo, ma'am. Maraming salamat po, ma'am. Opo, ma'am, kay Senator Raffy po kayo magpasalamat, gayon din po kay Kong Jocelyn Tulfo, ma'am. Sige, ma'am, nakikinig po sila po.
Sir Rafi, maraming salamat po, sir, sa pag-aksyon niyo sa aking problema na mapauwi po ako ng ligtas, sir. Maraming salamat po, sir. Ayun. And kay Kong Jocelyn, ma'am. Ma'am, maraming salamat din po sa iyo, ma'am. Kasi sa pag-asikaso niyo ng mabilis sa aking problema, ma'am, maraming salamat po. Sana marami na po kayong matulungan na kagaya ko. Ayun. Thank you Ayun, very sir. much po, Ma'am Marjorie. Huwag niyo po ibababa yung linya. Kakausapin po kayo ni Marnie, ma'am. Salamat po at magandang hapon po. Ingat po kayo dyan. Opo, ma'am. Maraming salamat din po, ma'am. Salamat po, sir. Okay, Ayun sir. din pala, Shari, no? I think Attorney. mabuti rin sana, no? Kunin natin din yung pangalan ng employer na yun para in the Pa-blacklisted. future, dapat walang ma-assign dyan na Filipino worker Opo, natin. kumbaga parang papablacklisted na Oo, natin ng oo. attorney, opo, para wala na silang makuha. Sige po, Sir Marvin, kakausapin po kayo ng staff namin si Marnie, sir. Ma'am, Ha? salamat nga po. Sir, maraming salamat po, sir. Opo, lagi pong action kami, sir. Alam niyo naman po, kakampi po ng mga OFW, si Senator Kaya Raffy nga and si po, Kong Maraming Jocelyn. nagsasabi sa akin, sir, na diretso na po kayo sa Raffy in action, sabi nila sa akin. Kaya Opo. kahapon po nanggaling po ako sa OWA, sa agency. Tapos nung dumiretso po kami ng madaling araw dito, ma'am. Sige po, sir. Para- Maraming salamat din po sa pagtiwala kay Senator Raffy and kay Opo, Kong kasi Jocelyn. nanonood po rin na po ng mga kwan ni Sir Idol, kaya busin po na lumakas din po yung loob ko na lumapit sa kanya para mapauwi po kaagad yung Ay, asawa ko. salamat po, sir. Maraming salamat po. Sige, sir, kausapin po namin kayo sa kabilang Okay studio, sir. po. Magandang hapon po. Salamat po, Ma'am Marjorie. Magandang hapon.